Hello po mga kalaki, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel. Kayo po ba mga kalaki ay may planong magpagawa o maglipat ng bahay ngayong taon? Ngayon po ay ibabahagi ko naman sa inyo ang mga swerteng tips sa pagpagawa at paglipat ng bahay. At paalala lamang po, ang video na ito ay para sa mga naniniwala lamang. Kung ikaw ay negatibo sa ganitong usapin, ay pwede mo namang skip ang video para good vibes lang tayo. Salamat po. At kung bago ka pa lamang dito sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. At kung gusto mo ay mag-iwan ka rin ng bakas para naman mapuntahan din kita sa bahay mo. Salamat po. So, yun nga po mga kalaki, kung may plano po kayong lipat o magpagawa ng bahay ngayong taon, ay narito ang mga swerteng tips na ibabahagi ko sa inyo. Mayroon po kasing ilan na dating maayos ang pamumuhay, mayaman, masagana, tapos nung naglipat ng bahay ay parang sinamahan ng kamalasan, nagkanda malas-malas na po at nagkanda hirap-hirap na ang buhay. Tapos palagi na ring nag-aaway ang pamilya. Mayroon kasing mga dapat isaalang-alang kung magpapagawa o maglilipat ng bahay at yun po ang aking ibabahagi sa inyo ngayon. Kung magpapagawa po kayo ng bahay, ay isaalang-alang po ninyo ang pintuan. Ang main door po ay dapat nakaharap sa silangan. Dahil ang pintuan na nakaharap sa silangan, ang silangan, di po ba alam natin na silangan ay doon sumisikat ang araw. So, kung ang pintuan ninyo ay nakaharap sa silangan at sa pagsikat ng araw ay napasok ng sinag ng araw ang inyong tahanan, ay napakaswerte po nun, napakagandang senyalis po nun. Yun po ay swerte ang hatid sa inyong pamumuhay. Kumbaga po ay may liwanag na darating, pumapasok sa inyong tahanan. May liwanag ang inyong buhay. Yun po ang hatid ng sinag ng araw na pumapasok sa loob ng pamamahay. Kaya ugaliin po na kung halimbawa nga at nakapagpagawa kayo at nakaharap sa silangan ng inyong pintuan, ay tuwing umaga po ay ugaliin na buksan ang inyong mga tahanan at hayaang makapasok ang sinag ng araw. Dapat din po ay walang malaking puno sa harapan ng inyong mga tahanan, lalo na kung kayo ay magpapagawa pa lamang ng bahay at mayroong malaking puno sa magiging harapan ng inyong bahay, ay mas mabuti na ito ay inyong ipaputol dahil ang malaking puno po ay nakakasagabal, kumbaga po ay hinaharang nito ang mga swerteng dapat ay papasok sa inyong mga tahanan. Bukod dito ay pinaninirahan din po ito ng mga nuno, ng mga kapre, ng mga masasamang espiritu na siyang nagdudulot ng mga kamalasan sa ating buhay. Kung ang ipapagawa naman po ninyong bahay ay may itaas, kumbaga ay may second floor, at syempre kailangan ng hagdanan, ay mas mainam po na isaalang-alang nyo din yung bilang ng hagdan kasi mayroon pong mga bilang na nagdudulot ng kamalasan at swerte ng hagdanan. Halimbawa po ay yung oro, magsisimula po kayo halimbawa, unang baitang, oro, plata, mata. Ganun po ang bilang oro, plata, mata, oro, plata, mata. Dapat po ay matapos siya sa oro. Yung oro po ay swerte. Kung matapos po siya sa mata, ay nagdudulot daw ito ng kamalasan sa ating buhay. So, bago po kayo kung magpapagawa pa lamang po kayo, ay mas mainam na bilangin nyo po yung sa pamamagitan nitong oro, plata, mata. Para hindi po tayo dapuan ng kamalasan. Huwag nyo rin pong ihaharap ang inyong mga hagdanan sa inyong main door. Kung may plano kayong magpagawa ng bahay na may hagdanan, ay huwag ihaharap sa main door sapagkat ito ay nagdudulot ng kamalasan. Kumbaga po ay agad ay lalabas ang swerte ng dire-diretso, So, mas mainam na sa side ninyo ilagay ang inyong hagdan, huwag niyong ihaharap sa pintuan upang hindi lumabas ang swerte. Ganon din po ang Poso Negro. Syempre, hindi naman po nawawala ang Poso Negro sa isang tahanan, ay dapat
ipwesto ninyo ito sa labas ng bahay. Huwag sa loob ng bahay. Kasi kapag nasa loob ito ng bahay, ay nagdudulot ng negative energy sa buong bahay at magdudulot ng kamalasan. Huwag din po kayong magpapagawa ng CR na mas mataas pa ang flooring kaysa sa inyong pinakang sahig. Ano po? Yung iba kasing mga CR, kung mapapansin ninyo, ay mayroon pang mga 2 baitang na hagdan, mas mataas pa kaysa sa kanilang sahig. Dapat po ay mas mababa ang pinakang sahig ng CR kaysa sa inyong pinakang main na sahig. O yung sahig ninyo talaga, ano po, dahil ito ay magdudulot ng kamalasan. At syempre po, dapat ay linisin po muna ninyong mabuti bago kayo lumipat. Lalo na po kung ay inyong bahay na lilipatan ay bagong gawa, ay linisin po muna ninyong mabuti at pagkatapos pong linisin ay inyo pong pausukan sa pamamagitan ng insenso at kamangyan. Dahil ang pausok po ay pinapaniwalaan na nakapagtataboy ng mga bad spirits. Lalo na kung ang inyong bahay ay bagong gawa. Syempre hindi naman po agad kayo ay nakalipat. Ano po, mga ilang araw o mga ilang buwan yan na nakatinggat o ginagawa. Syempre habang ginagawa ay baka malamang mayroong nakapasok dyan na mga masasamang espiritu at nanirahan dyan sa inyong mga bagong gawang bahay. So, kailangan po ninyo yang pausukan. Buong bahay, ang kwarto, ang mga CR, ang kusina, ang sala, lahat po. Basta lahat ng sulok ay inyong padaanan ng usok. At ang mga kwarto ay hayaang nakabukas upang makalabas ang mga masasamang espiritong nakatira doon. Ano po? At sa araw naman po ng inyong paglilipat, halimbawa po ay natapos na kayong maglinis at natapos na rin kayong magpausok, at araw na ng inyong paglilipat ng bahay, ay unahin po ninyong ipasok ang 1 timbang tubig, 1 grapon na bigas, 1 grapon na asukal at 1 grapon na asin. Ang tubig po ay pinapaniwalaan na nagdudulot ng maayos na daloy ng ating buhay. Ang bigas naman po ay para sa masaganang buhay, para sa kasaganaan. Ang asukal po ay para sa maayos na samahan ng pamilya. At ang asin ay para sa pagtataboy ng mga kamalasan na pwedeng makapasok sa ating mga tahanan at mga bad spirits at nagdudulot din ng swerte. At kung may tanong po kayo, pwede po bang gamitin ang tubig na ipinasok? Siyempre po, pwede pong gamitin ang tubig. Ang hindi nyo lang po pwedeng galawin ay ang asin, ang bigas at ang asukal. So mas mainam po na gamitin ninyong grapo na yung mga maliliit lamang po, at ito ay punuin ninyo ng asin, ng asukal at ng bigas at ilagay lamang sa inyong mga kusina. Huwag nyo po itong gagalawin dahil yan po ay pampaswerte sa ating bahay. So, yun lamang po mga kalaki ang aking swerteng tips sa paglilipat at sa pagpagawa ng bahay. At kung may mga katanungan po kayo, ay pwede naman po kayong mag-comment at akin po yang sasagutin. Pwede rin pong talakayin sa mga susunod nating mga video. Ano po? At patuloy lang po kayong sumubaybay para wala kayong makaligtaan ng mga pampaswerte tips na aking ihahatid sa inyo. Hanggang sa muli po, maraming salamat, good luck and God bless sa ating lahat.